Hello guys, I'm back for another makeup review. I know my review of these products is a little bit too late dahil gusto ko pa ng madaming time para i-test out sila. Para kasing mas maganda mag-review ng mga products pag na-test out mo na siya for a time than yung mga first impressions. Malaki din kasing chance na magbago yung judgment mo sa product kapag ganun. So that being said, if you're interested to know my honest thoughts or opinions about these products from Get Ready With Me, then keep on watching. I have some products here from Get Ready With Me. I have the Brow Lift. Ito yung lumang version kasi nag-release sila recently ng new version na yung pang-laminate at pang-groom ay magkahiwalay na. Naubos ko na yung grooming side nito dahil sa sobrang late ko na nagawa tong review na to. I also have here the Quad Goals personally curated by me. Meron tayong contour, bronzer, highlight, and blush. Meron din ako nitong ring corrector nila dahil nga grabe yung iniwang nakaraan ng mga pimples na to sa aking face. And last one from Get Ready With Me ay itong pressed powder. Let's start with its packaging. Ito siya. Ayan. Ang gusto ko dito guys kasi pwede nyong i-personalize or lagyan kung kailan nyo siya binuksan para malaman mo. Kasi may power siya of 12 months lang eh. Napaka-simple and straight to the point. And dito din yung brand name. At dito sa ilalim, ito yung mga nakalagay. Yung applicator niya, medyo malaki. Ayan siya. And this one has a 10 ml of product. Ang shade naman ito ay RO6 Green. Okay, yung texture niya, ayan. It's actually very creamy and thick. May amoy siya pero hindi ko matuko yung amoy niya. Hindi siya bothering, hindi siya mabaho. Parang whipped cream. Whipped cream na hindi ganoon katamis yung amoy. Ganito ko siya ina-apply. Inuuna ko muna yung primer then itong corrector. Let's apply. Yan. Ayan, ganyan ko siya ina-apply sa aking pimple marks para itago ang mga chismis. Binamarinate ko muna siya dyan and nagja-jump agad ako dun sa next step which is my eyebrows. Anyway, when it comes to performance, na-try out ko na yung after marination, i-blend out ko, diba, yung green stuff. Ito lang for me mas nag-work sa akin yung ganyan siya, i-marinate ko siya and then ilalagay ko kagad yung foundation ko or skin tint ko na hindi siya bine-blend. And when it comes to longevity, mas matagal kapag ganun yung ginagawa ko. And then when it comes to price point, hindi siya ang pinakamura, hindi din siya yung pinakamahal. Nasa mid-range lang siya. And I think it's worth it naman kasi matagal din guys itong magagamit. Yun nga na guys, hindi siya ganun katagal sa aking face. Kasi lagi ko itong ginagamit kasi naman, di ba, ang dami kong sumpa dyan. So, napapansin ko, yung first time na ginamit ko siya, after marination, blend out ko muna siya. Tapos, tsaka ako naglagay ng foundation and then concealer. Nakita ko, siguro, after lang na matapos ko yung buong face makeup ko, nakikita ko na ulit na lumalabas na yung, yung pimple marks ko. So, ang ginawa ko, nag-try ulit ako ng panibagong technique. After marination, yun nga, ilalagay ko yung foundation ko at saka ko siya i-blend out. Hindi yung marination, then blend out the corrector, then foundation. Hindi yun nag-work sa akin. Mas nakita kong mas matagal yung coverage na binibigay niya sa akin kapag, yun nga, hindi ko na siya i-blend out. Dapat i-blend out ko siya with the foundation. And masasabi ko din, since it's very thick and very creamy, kapag naglagay ako ng skin tint, by the way, ito yung skin tint na gamit ko, alam niyo na yan. Kung nanonood kayo sa aking TikTok, ayan, ito yung gamit kong skin tint. Kasi ito, ang gusto ko dito, pwede siyang maging sheer at pwede din siyang maging medium coverage. Minsan nga parang ang mukha na din siyang foundation. May mga times na gusto ko siyang mas mukhang foundation, mas dinadamihan ko, lalo na madami akong sumpa dyan. So kapag itong corrector na itong gamit ko, medyo lumalabas pa rin yung pagka-green. Kasi nga medyo thick siya. So gusto ko sa inyo ipakita yung sinasabi ko. I think na marinate na siya dyan kasi madaldal ako. Na-concentrate ko siya dyan sa mga sumpa, sa color green. So ganito.
Kita nyo? Itong side lang na to. Nakikita yung sinasabi ko. Talagang lumalabas pa yung corrector. So, ang ginagawa ko, dadagdag ulit ako ng skin tint. Ayan. Anyway, naglalagay din naman ako ng concealer dyan after ko malagay yung foundation. O, diba? Na-erase niya agad yung aking mga nakaraan. See? Ito yung side na corrector pa lang. See? Pero nakakita ko pa rin lalo yung mga malalaki kong pimple. So, ayan na yung aking mukha na lahat na inilagyan ko ng skin tint. Dito lang, medyo nakikita ko pa rin. Kaya yun yung nagagamit pa rin ako ng concealer. Pero so far, so good. So, dahil ito yung performance sa akin, nagamit ko na siya ng siguro 3 months na. And ang masasabi ko lang sa kanya, hindi siya yung the best corrector at hindi naman siya yung ligwak na corrector. Nasa mid-range lang siya. Good thing lang, pag naglagay ka ng concealer, mawawala na din siya. Siya ganun katagal sa akin, nawawala siya agad. And for that, I can give this a rating of 4/5. Punta naman tayo dito sa kanilang brow lift. Let's start with its packaging. Ganito siya. Ayan, side by side. Nandito yung laminating side at ito naman yung groom side. Ayan, very get ready with me. Straight to the point, very simple. Nakalagay dito yung laminate na may 9 ml of product. And yung groom is my 4 ml of product. Color white. Ang texture niya medyo thick siya. Yeah, para siyang cream na thick. Ganon. Both sides ganyan yung product. So, ang ginagawa ko na lang, since ubos na nga yung grooming side, nilalagay ko na lang din siya sa laminating side. Usually talaga nag-groom lang ako, hindi ako nagla-laminate. May scent din to guys. Mabango siya, para siyang candy. And when it comes to applicator, ito yung laminating side. At ito naman yung grooming side. Mas maliit. When it comes to performance, papakita ko sa inyo yung laminating side muna ito. Tinatanggal ko yung excess product. Kasi nadadamihan na ako niyan. Sige, ditong side ay ilalaminate natin. Ayan. Ganyan siya. Di ba ang ganda? Tapos ipipress mo lang siya. Ayan, nalaminate mo na. Di ba ang dali? Ang komento ko lang dito sa laminating side, hindi siya ganun ka-long lasting sa akin. Maya-maya makikita niyo yan, babagsak-bagsak. Actually, may bumagsak na. Tingnan niyo to. Itong part na to, hindi na siya nakadikit. So, ididikit ko siya ulit. Ayan. Longevity lang, hindi siya ganun katagal sa akin na ganyan siya. So, next is yung grooming side naman. Since wala na tong laman, ginagawa ko, nilalagay ko na lang din siya dito. At ganito pa siya gustong gamitin. Unahin ko dito sa side na to. Yan. Para malagyan lahat ng hairs or strands. Then, tsaka ko siya aayusin. Nadamihan ko ata ng product. Ano ba yan? Usually, di kasi ako nag-foundation na hindi pa naayos yung kilay. Yung tuloy foundation dumasit sa aking kilay. Paano siyang laminating side? Nadamihan ko lang ng product. Parang mas dikit na dikit pa yung grooming side mo. Ayusin ko lang. Nice ko sa off-cam. Ito na yung best that I can do to repair it or to fix it. Kasi nag-mix yung color ng skin tint ko sa aking eyebrows. Kasi usually pag nag-makeup ako, inuuna ko talaga yung eyebrows ko before ako maglagay ng skin tint. Kanina lang binago ko kasi gusto ko ipakita sa inyo yung performance ng corrector. Pero hindi talaga siya ganyan. And of course, I like their grooming side more than the laminating side. Kasi first of all, hindi naman talaga ako fan na linalaminate ko yung eyebrows ko. Pero kung mahilig ka mag-laminate, magugustuhan mo din to. Pero sa akin lang hindi siya ganun ka long lasting. Na ganyan. O yan, tingnan nyo, bumababa na agad. Sunod, pabagsak na yan. And yung grooming side, gusto ko siya kasi nagagawa niya naman yung job niya. Isa ding medyo hindi ako fond of is yung white na color niya. Kasi pag nag-set na siya, minsan lang nakikita ko yung parang flakes ng white. Ayan, bumabagsak na itong isa. Di pa tapos yung video natin, bumabagsak. And yung thoughts ko about this product. And when it comes to price point, same sila ng price ng green corrector.
kung mahilig ka sa grooming side, madaling maubos lang talaga yung grooming side and the laminating side since 4 ml lang to and 9 ml naman to. Kaya ito yung unang naubos kasi ito naman talaga yung lagi kong ginagawa. Price point niya, hindi din naman siya yung pinakamura, hindi din siya yung pinakamahal. So, mid-range ulit. Alam naman natin yung Get Ready With Me, nasa mid-range yung kanilang mga price. So, ang rating ko din dito is 4/5. Now, let's go to the quad goals. Actually, guys, packaging lang to. Yung lagyanan ng products, tinanggal ko. Ito yung itsura niya. Sorry, sobrang dumi niya na. Yan lang yung ayaw ko pag white yung lalagyan kasi nagiging ganito. Dito mai-insert yung products. Tapos, ito yung salamin niya na napakalaki, which I like. Ito yung mga product natin ilalagay. Ito yung gusto ko sa idea nito. Pwede kang pumili at alam mo hindi ka magsisisi kasi ikaw yung pumili ng mga shades na yun. This is a very travel-friendly din. So, ilalagay na natin dito yung ating mga products. First, meron tayo pang contour. By the way, ito yung box ng corrector. Ayan. Nandiyan na lahat. Yung sa brow lift, parang hindi ko natanggap yung box. Parang walang box. Hindi ko maalala. And then, ito naman yung box ng quad goals. Kasi pumili ako Hindi ako pumili ng ano na nila, set na talaga nila. So, kapag ikaw yung mismong pipili, pag bumili ka ng 4, libre yung lagyanan. Yun yung maganda sa kanila. At mas makukuha mo pa siyang mas mura. Let's start with the contour. Ito yung itsura niya. Actually, di ko alam. Hindi na masyadong halata yung letter G na naka-emboss dyan, which is Get Ready With Me initial or yung letter. And ito yung likod. Makikita mo naman kung ano yung shade. I got the shade Dawn Tone. Lahat ng ito, may 4 grams of product. Ang texture niya, hindi siya yung sobrang powdery. Velvety texture siya. And ito yung and wala din siyang smell. So, ilalagay muna natin siya sa ating mahiwagang palette. I-press mo lang siya. Finish. Let's go now to the contour. I'm in the shade Beach Bum. Again, wala siyang scent. Ito mas ewan ko, hindi siya mas velvety. Pero super smooth din siya. So, ito yung shade niya. Ayan. Pero guys, wala siyang fallouts ha. It's not powdery. Ilalagay din naman natin siya dito. Ito yung blush ko na pinili. I'm in the shade Huntress. Wala din smell. So, let's see. Wala talagang fallout. Ito naman, super smooth din siya. Yung texture naman, parang konting ganito sa contour na velvety, tas konting ganito sa bronzer. Medyo smooth na velvety. Ganun, kinaghalo. Ayan, shade na Huntress. So, ilagay na din natin siya sa ating mahiwagang palette. Ayan. Okay, last sa atin ay itong baked highlighter. By the way, guys, meron silang 3 highlighters. Merong baked, pressed, and topper. So, kinuha ko yung baked. And this is in the shade Tala. Ayan. Very subtle lang. Kinuha ko yung baked highlighter kasi madami na akong bonggang highlight. Alam mo yun, yung parang nakakabulag. So, gusto ko naman yung medyo subtle lang. So, kinuha ko yung baked highlighter. Pag baked highlighter, hindi siya ganun ka nakakabulag. Kung tatanggalin mo lang siya, ipupush mo lang itong nasa likod. Okay, eto na siya. So, lahat sila guys ay may 4 grams of product. So, 4 times 4, 16 grams lahat to. Contour, bronzer, blush, and highlighter. So, ganito ako maglagay. Yan. Ginaganon ko lang. Diba? Ang perfect nung shade. Ang bilis lang i-blend eh. Ang gusto ko pa sa kanya, very blendable siya at hindi siya nakakabiglang bronzer. Very beginner-friendly siya. So, ito yung side na meron. Ito yung side na wala. So, super flat pa tong side na to. Ayan, ito nagka-warmth na. Nilagyan ko lang yung the rest of my face where I usually put bronzer. So, itong part na to and dito, nilalagay ko ng warmth dyan. Ayan. It's very natural na. Perfect yung shade match niya sa akin. Madali siyang i-blend. Hindi siya nakakashook. Okay? Yung niya, pigment niya, very beginner-friendly. Mas gusto ko yung ganito and buildable siya. So, pwede ka pang magdagdag kung nakukulangan ka pa, ganyan. So, dagdagan natin. Pakita ko lang sa inyo na buildable siya. Ayan.
Diba? So, ganun siya kadali. So, gustong-gusto ko tong bronzer na to. Nagdagan natin para pantay dito naman. Alam mo yun, hindi ka takot na ang dami mong na-dip sa palette or sa bronzer kasi sobrang blendable niya, sobrang buildable. And I like this. Ayan. Hindi pala naka-record siya. Oh no! Hindi ko alam kung anong part na hindi ko na-record. Naglagay lang ako ng contour dito. Naglagay ng contour dito, dito. Ala, hindi ko maalala kung anong na-record ko. So, ulitin ko na lang. Lagay tayo ng contour dito, and dito. Dito din, and dito din. So, gusto ko yung contour na to kasi perfect yung shade niya sa akin. Very blendable, buildable din siya, katulad ng bronzer. Very beginner-friendly din siya. Okay, let's go now to their blush. Gusto kong i-show sa inyo. Ito naman, very pigmented siya. Kaya konti-konti lang yung nilalagay ko. Tinatap ko lang yung excess and then mag-start tayo dito. Ayan, di ba? Konti lang yung pag-dip ko. Sobrang pigmented naman itong isa. Yan. But it's also very blendable. Ayan. I really love this shade. It's so perfect. Alam mo yung parang muted rose, muted pink, ganon. Wow, ganda. Ito naman, a little goes a long way. Hindi mo need na sobrang dami. Konti-konti lang. It's very pigmented. Kumukulay siya agad eh. Tingnan, nag-off yung camera kasi nag-overheat. Ito naman ay mag-iingat kayo kasi sobrang pigmented niya. It's not that beginner-friendly pero kontrolin niya na lang. So, last pumunta na tayo sa ating baked highlighter. Since it's a baked highlighter, hindi mo need ma-expect na mataas dito. Hindi siya blinding and it's very subtle lang. Alagay ko lang siya dito. Ayan. Diba? It's very subtle. Dito din. Sa nose area. And sa nose bridge. Also, naglalagay din ako sa Cupid's bow and sa my chin. So, ito yung big highlighter sa aking face. It's very subtle. Tamang highlight lang. Price point niya, same, it's mid-range. But it's worth it naman kasi matagal mo siyang mauubos. Unless everyday ka talaga na with makeup. And then, mas mura siya kapag bumili ka. Hindi ko lang alam kung ganun pa rin sila ha. Pero, pag bumili ka kasi ng apat, may free ng ganitong case. And kung yung case lang din yung bibilhin mo, pwede din. And same price lang sila. Gusto ko magbigay ng rating individually. For the contour, I'll give this 4.5 over 5. For the bronzer naman, I'll also give this 4.5 over 5. For the blush, I really love the shade and everything. It's 5 over 5. And also for the baked highlighter, I'll just give this a 4. Kasi siguro lang dahil sa shade na pinili ko, hindi siya yung preference shade ko for a highlighter. But overall, rating ko dito is 4.5 over 5. Punta na tayo guys sa last product and this is the pressed powder. Let's start with packaging. Ganito siya. And here makikita mo yung shade. And also, pag binuksan mo siya, ito yung wear niya. Well, medyo malabo kasi nilinisan ko ng wet wipes yan. Dumabo tuloy. Ito yung product itself. And underneath, yung puff. Super like ko yung packaging. Pag tinignan mo, parang ang bigat. Pero pag hinawakan mo, hindi pala. Magaan lang siya. Yung ano ko lang, comment ko lang sa kanya, habang tumatagal, nakikita niyo ba? Parang nawawala na yung silver stuff na color. Gusto ko yung aesthetics niya, alam mo yun, sobrang simple. Pero ang problem ko nga din sa mga white, sinasabi ko, madaling madumihan. Nandiyan na yung mga pigment. And then yung isa nga, diba, ito, yan. Nandiyan na lahat ng pigment. Yun lang. Yun lang yung comment ko sa ganito. Other than that, pwede mo naman din siyang nilinisan. So, ang net weight din nito is 10 grams. And I got the shade Cupcake. Ito yung product itself. Yung texture niya, it's very smooth. Para siyang cornstarch. I think may cornstarch talaga to eh. Yung shade niya naman na Cupcake is ganito siya. Ayan. Sobrang match ito sa skin tone ko kasi talagang yellow undertone. May shade siya pero nawawala din siya. Translucent din talaga siya. And wala din naman siyang nabibigay na coverage. Ang nagagawa niya sa akin is blurring and control ng oil. May scent din siya. Yung mga nakita ko na ayaw daw ng scent niya, hindi ko talagang sobrang lakas.
Hindi siya bothering, hindi siya mabaho for me Pero may mga nakita akong iba na hindi daw gusto yung amoy nito. I super love the performance of this. Kasi kumukuha lang din talaga ako ng powder dahil gusto ko i-blur out yung mga pores ko dyan and para i-control lang yung oil sa T-zone area ko. Other than that, yun lang talaga yung gamit ng powder for me. Ayoko mag-bake kasi ayoko ng super dry, matte yung makeup sa akin face. So, dito lang sa area na nag-oil up ako, hindi naman din talaga ako super oily, combination lang ako. And pag nag-oil up ako, hindi naman siya talagang pwede nang pagprituhan. Actually guys, nung first time ko siyang makuha, sabi ko, kala nga ba may puff to? Hindi ko talaga mahanap kung saan. So, nag-search pa talaga ako ng mga reviews sa Lazada. Tapos, nung nakita ko, nandito pala sa ilalim. Ayun, eto din yung puff niya, super cute. Ayan, super dumi na din. By the way, when it comes to packaging, gusto ko siya pero one time, yung isang nag-vlog ako, nahulog to. Hindi siya nakadikit. Tingnan nyo, ito yung ano ko yung face ko. Medyo may kinang-kinang pa yan. So, ganito siya. O diba? Ito yung wala, ito yung meron. Sobrang grabe yung blurring effect niya. Ito din naglalagay ako. Sobrang galing din ang oil control niya. Matagal ako bago mag-oil up. Hindi ako mahilig sa powder pero gusto ko tong powder na to. Pang pang touch up. Correct. Itong product na to, price point, mid-range ulit siya. And I think matagal nyo din tong mauubos. Kasi meron siyang 10 grams. Yeah, pang touch up siya maganda. So, ang rating ko dito is 4.9. Talagang gustong-gusto ko tong powder na to. Madami ding kita mo review, hindi masyadong bet tong powder na to. Pero, yeah, I super love this. 4.9 lang kasi nga yung sa packaging, ito na part. Pag habang tumatagal, natatanggal na yung pagka-silver niya. And, yun nga, nahulog to one time. So, ingat na ako dito. Hindi ko na ginagano. Yun nga. Yung sinasabi ko, diba? Hindi siya nakadikit. So, that's it. Natapos na natin ang pag-review ng Get Ready With Me products. Ito na yung final output ng ating product sa aking face. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung raw performance. Ay, by the way, nakita nyo na ba yung sinasabi ko sa inyo? Ayan, wait. Kung mga white, ayan yung sinasabi ko. Pag nag-dry na siya, may mga ganyan. Hindi ako naglagay ng anything besides skin tint na hindi Get Ready With Me. Pag walang concealer, ganito siya. Nakita pa rin yung areas. Ayan. Gusto ko ipakita sa inyo yung coverage ng green corrector. Medyo lumalabas na ulit. I'm inviting you to like this video kung nakatulong ito. And please don't forget to subscribe para updated kayo sa ating mga future videos. See you again guys sa next video natin. Bye!